Maupay nga takna sinirangan Visayas ng siyudad Tacloban, live kita yan nga nababatian na aton FMR app nga nakikitaan na Facebook pages sa FMR ng PRTV Tacloban. Kaupo ng bugos ng puwersan PRTV News Team ako Noel Liogoy nga amon nagpapadangat ang mga presko nga magpaso nga mga notisya yan ang oras nga na aton mga laray uluhan. Usan patay, upat nga kabablayan ang naugbaw sunog hasagkahan Tacloban City. Trade Union Congress of the Philippines, suportado ang BBM Sara Unity Team. Anti-criminality campaign ng Davao City, karuyang ipatuman ng bugos nga Pilipinas ni Inday Sara Duterte. Natanan nga senior citizen kinanglan may pensyon tika nga gobyerno, inin sumalakan Mayor Inday Sara Duterte. Kumelek Tacloban, nagbuhat ng Uplan Baklas. Tacloban City Police Office, nagklaro kabahin ng mga naisumat nga nagkakawara nga individual ha Tacloban. Nga namo to naton mga laray uluhan, masunod naman ang mga katukiban. Nga nato naman siyahan nga notisya yan ang oras. Usa iton kumpirmado nga patay, hanay tubo nga sunog kanina na aga ha barangay 62 saging sagkahan din ni Tacloban. Inaalegar nga faulty electrical wiring iton hinungdanan sunog pero nagpapadayon pa naman itong investigasyon ng mga otoridad at tinuod nga kausa iton sunog. Ariton report ni Dan Corquez. Patayan sa nga biktima nga ginkilala kan Arnold Olaya han naging sunog ha may barangay 62 saging sagkahan ng syudad ng Tacloban kaninahan pasado alas 8 han aga. Maabot ha upat nga panimalayan na ugbaw ha mao nga sunog nga gintikangan mismo ngadtuhan ikaduwa nga handana han panimalay han biktima ngan ginaaligar nga faulty electrical wiring ang naging hinungdan. Sumalahan mismo asawa han biktima nga gintawag hiyahan iya apo nga nakadto ha igbawan ira panimalay mahitungod nga nasusunog na ini rason han paggagawas nira ngan pag-araw hinbulig ha ira mga amyaw pero ang biktima nga Arnold Olaya in bumalik pa ngadto ha igbawan ira panimalay ha paghuna nga nakadtupan iya mga apo. Nakadtuha nga apo nakadtun iya kwarto kay doktor lumat kwarto hiton nangangaturog pa nagdinaya nalutad nagsumataam na nay kuno nasusunog kun sa igbaw nagkakalayo tunalisan kami pagkita namon nakikita namon nagpaburulan na namon sa igbaw. Waray, nagpakakuhan. Kaya kami, nagkalisang naman kami pagkuhan tubig, pag tinakbo. Amo na ito nakasawa. Din banda, may siling banda, waray kumita. Waray may kumita. Waray kumita nga basta igbaw lang. Uwan, kalayo. Waray ito dito. Kaya nakasiligada na ako nga tutuduan, nakatupag ko ito nangangaturog. Sila ko biya nga tubat, wag isisipadan niya mga apo. Waray niya makapagay. Isa ko nakadala ko namon hagdan. At ato ba itong din ako nakakaalin. Ngayon nakuha na nakbungkong. Alam mo, kaya nagbulig yung pagpapagtinubig. Naparong na ito nga kalayo. Ang saman to, nag-asawa, nagpapatian ko na, nag-uubo-ubo. Sining kuya, Noy, natutay tana. Kuha na to kay para ka ginhawa ka, di makapagkatuhangin nga, di rin maitong-itong. Amon ito, kay waray na, kamati ko natumban na hiya, waray ka yun, maitong-itong, hinirap ko nga niya, kay bagi ko di makapag, kay kung nakapag ko ito hiya, yung dadanas ko hiya, umita. Dayon naman nga nagresponde ang Bureau of Fire Protection kaupo ng liba pa nga mga fire volunteers. Agud na mapuy-puy ang kalayo hapag asisterhan Tomeko TCPO, lokal nga pangobernuhan ng syudad ng Tacloban, nganhan mga opisyal han barangay. Dan Kirkrikyaz, Arangkada Balita. Samtang mas dumamo pa naman yan na iton mga grupo nga nagpahayag naman na nira suporta para ha Unity Team nira Bongbong Marcos Jr. ngan Inday Sara Duterte. Pinakabagong nag-anunsyo nira pag-ugo pa BBM Sara Tandem among Trade Union Congress of the Philippines o kung TUCP. Aditong report ni Sylvia Abadingo. Nataliwan lang ako haon ng pulsuhan yara mga miyembro han ginanunsyon Trade Union Congress of the Philippines kon TUCP ang pagsuporta ni Rakanda Presidential Candidate Ferdinand Marcos Jr. ngan Vice Presidential Candidate Sara Duterte. Sumalakan TUCP President ngan Party List Representative Raymond Mendoza usa nga formal nga pag-endorsohan ginbuhat hadton naglabay nga semana dunganin pagpagawas hin mga ngaran nga susuportahan hini nga mga kandidato pagka senador. Sumala naman kan Alan Tanjusay, spokesman ng
Contiyo CP nga mayoryahan ira mga miyembro an pumili kanda Marcos nga Duterte haira ginbuhat nga online nga hybrid face-to-face nga dinunganan hin kaukus ginti kangan antes mahuman ang tuig 2021 nga numago sa sayto nag-agila nga simana dako daw ang naging kalamangan nira Marcos nga Duterte haira mga igka si mga kandidato sumalahini nga an botos ni Marcos nga Duterte inbintaha iba nga upat nga mga kandidato pagka presidente nga vice presidente ini daw in pinakadako para in majority decision hangatan nga kaukus nga ginbuhat iba-iba nga lugaran Luzon, Visayas ngan Mindanao. Sylvia Abadingo, Arangkada Balita. Di rin naman may kakaliro nga usa mga pinakamahimya nga lugar sa Pilipinas sa amoyton syudadan Davao, may tuguriton mahugot nga pagpatuman han anti-criminality campaign na lugar. Karuyog naman iniig padulot ni Inday Sara Duterte habugos nga nasod pananglitan mahibutang nga pwesto kumo Vice Presidente. Aditong report ni Sara May Archaga. Plano yun ni Vice Presidential Candidate Sara Duterte nga igpatuman habugos nga Pilipinas an anti-criminality campaign han Davao City kun hiyaan papalaron nga masunod nga Vice Presidente han nasod. Gintagan hindoon manggod ni Duterte ang importansya nga maipabilin nga habubuko tubwaray may matatabong nga krimen hapanuyo nga mahimyang nga makakag-ukoy eton mga mulupyo. Ginpahayag pa naman ang mga opisyal nga importante nga maging pare-pareho ngan waray ginpapaboran hapagpatuman hin mga balao daton Philippine National Police ngan iba pa nga mga law enforcement agency. Ginpaparayaw naman ang mga alkalde nga ang Davao City in gintagan hin pagkilala kumo Best City Police Office harason nagihapon nga naiintindihan ang mga ini kung ano ang mga kinahanglan buhaton partikular na ang pagpatuman ngan pagmintinarhan kahimyangan han bugos nga syudad. Diri naman liwat may kakaliro nga dako ang naiban ha ihapadton mga nahipatik nga mga krimen sa Pilipinas tikang kan lumingkod na pwesto an iya tatay nga Presidente Rodrigo Duterte. Samtang kumukaparte naman han iya mahalin natin ang Pilipinas Ride, naglibot naman ni Duterte sa Batangas kundiin mapasuya nga gintapo ni Governor Hermelando Mandanas, Vice Governor Mark Leveste, ngan iba pa nga mga lokal nga opisyal. Sara May Archaga, Arangkada Balita. Labot lahiton pagpabili ng kahimyangan na nasod, iginpahag gihapon ni Vice Presidential Candidate Mayor Inday Sara Duterte nga kaanglayan lang ang mataganin pensyon tikang gobyerno iton mga senior citizen. Aditong report ni Sylvia Abadingo. Nananawagan ni Vice Presidential Candidate Sara Duterte ha Department of Social Welfare and Development kundi SWD nga ripasohon ang programa hini nga may kalabutan ha paghatagin pensyon ng mga senior citizen. Sumalakan Davao City Mayor nga Vice Presidential Candidate Sara Duterte kinahanglan istoryahan ng DSWD nga nagpaintindya ira kinahanglan utron ang sistema hin paghatagin pensyon para hangatan ng mga senior citizen nga mataganin bulig tika nga DSWD. Iniya naging mensahe mga senior citizen na Zubik Zambales iginpunto ni Duterte nga bisan man kung may da mga senior citizens nga may nakakarawat di ka nga social security system kon SSS o government service insurance system kon GSIS kaudgan in kulang pa ira mga panginahanglan igindigo ni Mayor Sara nga sobra na daw nga kakuriha pagkayana bisan kung may da pensyon nangangad daw laha utang hagastos kada adlaw kundi waray na nahisasali ng mga senior citizen sanglit pa man diran mga ini nakakapalit iton ira mga karuyag gamiton o palitunan ira sa lapi. Damo daw nga mga senior citizen ang mga nagrereklamo mahitungod nga diri daw hiralakip nga natataganin pensyon ng DSWD. Labot pa diri po nini naabot as sakto nga oras kundi kaudganin atrasado. Iginsumat ni Duterte nga Davao City nagpasayran ordinansa ang lokal nga panggobyernuhan para mataganin pensyon ang mga waray nakakarawat nga tika nga DSWD. Mahitungod nga limitado ang pondo inuna anay nira nga iginlakip ang Davao City government ang mga nag-iedad 65 anyos pa igbaw nga waray nakukuha tika nga DSWD. Sanglit kasumpay hini nagpapasalamat naman ang 81 anyos nga Lucita Inalubo, residente ng Barangay Kalanpadayan han pagintindi ni Duterte, hayara mga ungara sumalakan Inalubo nga bisan man kung may daniyan nakakarawat nga 2,000 pesos kada bulan nga pensyon, inkulang daw na iya panginahanglan para igpalitin medisina para sa kita bato, malipayo ni mensahe ni Duterte tungod nga magkakaadeng pensyon, an nga tanan nga waray sinasara kung rahino naman iton makarawat basta senior citizen. Sylvia Abadingo, Arangkada Balita. Masunod
Sunod! Tacloban City Police Office. Nagklaro kabahin ng mga naisumat nga nagkakawara nga individual ha Tacloban. Bantayi ang katukiban ha pagbalikan. Arangkada Balita. Balikan naton mga notisya, ginpambaklas itong Comelec Tacloban ang pira nga mga nakataod nga campaign material sa mga kakalsada ng syudad, hagin buhat nga oplan baklas kumupagpatuman may ginlalarangan Fair Elections Act. Pero di rin naman inilaki paginpanguha ang mga nagpakataod nga poster sa mga pribado nga lugar. Aritong report ni Dan Kirkriques. Nagdumarahin oplan baklas ang opisina han Tacloban City Comelec habulig han Tacloban City Police Office DPWH ng DNR kakulop nga adlaw ha kakarsadahan han syudad ng Tacloban. Sumulahan tagmangulo han Tacloban City Comelec nga inimanggo din komo kapartihan Fair Elections Act nga kundiin iragin tatanggal adton mga poster han mga national candidates nga diri nasunod ha igin alotaga o igin tutugot nga kadako hiton mga posters ngan ang mga nagpakabutang nga daha mga igin diri nga lugar. Diri la sukol kundi ang location, ang sukol o ang contents requirement. Itong posters dapat itiya pinakataas nga sukol adalahin 2x3. 2 feet by 3 feet. Other than that, diri allowed. Amot nyo ginbabaklas naton. Pagklaro pa ni Dadulya nga diri luwat nira gin kukuha adton mga poster nga nagpakabutang ha mga pribado nga mga establishmento o panimalay. Adton mga private property nga mga posters nga nahimumutang ha private property linilikayan tagihapon ha pagkayana in anticipation hitong pagpagawas hitong Comelec hin tinatawag nga implementing rules and regulations parte hini nga mga oversized campaign posters nga nahimumutang ha private property. Hapag kaya na waray pahiya guidelines so linilikayan gihapon hiton aton task force. Posible naman nga matubang hin mga kaangayan nga penalidad adton mga kandidato nga padayon nga matalapas hiton sakto nga pagbubutang hiton ira mga tarpaulin ngan posible pa maging hinungdan hiton ira kadiskwalipika kumo usa nga kandidato. Under the Omnibus Election Code o iba pa nga election laws o sa ini nga election offense nga pwede pasakahan adton mga nagbabiolate. Itong penalty niya is 1 year to 6 years imprisonment without the benefit of probation. Pakapin ini itong disqualification to hold public office. Dan Kirkriques, Arangkada Balita. Hautro naman nga higayon igin patuman itong mga kumpaniyang krudo hanasod ang ikawalo kasi mana na nga sagunson nga oil price hike nga durot han pagmahal itong presyon kada bariles sa nihalangyaw nga merkado. Waray naman ini iging kalipay itong mga motorista labi na din nga Tacloban. Aritong report ni Jay Barion. Epektibo nga kulop ang ikawalo na kasimana nga sunod-sunod nga pag-umentuhan presyon kada litruhan produkto petrolyo habugos nga nasud. Sanglit haloy ni duro na nga naaraba ang mga motorista ng syudad ng Tacloban tungod nga pagpatay na daw ini haira pakabuhi din haros waray na nira mahiuli nga tuwera mga pamilya ngan mahipalitin pagkaon tungod nga pagpapagasolina na nahinga nga tuan ira kuhida ha maghapon yan maggab-i nga ira pamamasadas. Lakipan pa nga pirahan mga drivers sa mga pampubliko nga sarakyan inagbabaw dirila. Sanglit duro na daw nga pasakit haira ini nga diri makataw nga pagtagad hadton magintutungdan agin nga diri mapugngan nga paginitasan presyong gasolina. Diri na daw pa pinataason sir kay kayo mga driver. Tawong bagatang kita nga tag 300 na nga lain taon. Di na kami nakakuha ng pamilya, kauling kwarta. Tawong baga kuhan ingat ba na mo di la pag pinatao sa naon baga kuhan presyo diesel. Tawag ko ba mamunta kung natasid pag kuhan gasolina taas wa presyo kuhan luwat kasahi kay amo taong kukuhan kay kugutay na nga taon baga na inkamit dinit kuhan pamasada. Ngani usala ang ginihingyap han mga drivers ngan motorista epekto hining eragin ka kaatubang nga problema nga nakikita nga solusyon nga diri naman lahira maduruhan nga maapektuhan. I-regulate ang presyon gasolina para mabalanse ang pagpatuman sugan ang ginbuhat han administrasyon ni anay Presidente Ferdinand Marcos Sr. Mas maaro pa itong i-regulate itong gasolina pareho bahatuhan kan Ferdinand Marcos, ang presidente mayada oil deregulation lo nga diri la basta-basta magpa-increase ra. Mao pa unta kun ibabalik. Katapos sige man let increase magpa kuan unta LTFRB hin baga is naman laguti ay nga pagpa-increase
pamasahe. Makuri. Nanawagan naman niya na ang mga drivers nga tuwa LTFRB nga unta tagan hirahin higayon parahan kadugangan nga aumento hasukutan pamasahe para naman daw hirahin makabawi-bawi. Amo nga nito sa red problema so iton mga iton lang na masada so da ako lumundang lang ako pamasada kay wala man kinikita gyapon ko mamasada kay kuan nako control man nila pamasahe iton tao. Ilang lang gud dumataas gyapon iton bayad iton iton para ha mga jeep. Kay ako, dati ko na akong driver ha, din na downtown gyapon. Umundang lang ako kay wala na kinikita. MCH sir. Saglit, nagkukan na lang ako nga, nagtutuba-tuba na lang taon ako. Kay suro sigurado patak i-income mo nga, may ako sin kada container. May sadya, ka-deliver akong unom, may 600 ako. Kay kung mamasada ko, isakto lang 400, 300, sakto na lang pagkaon. Kaya isdaya na kay tag 200 na kilo sobra. Sa paliwat na ginkikit ang solusyon ngan bulig nga transport sector ang planohan pera nga transport group nga may patuman na ang ginlalarang nga fuel subsidy ngan pagsuspender hanvat ha mga nasabi nga produkto petrolyo. Manggudya na ang presyon kada litro han diesel inaada na 50 pesos ngan 50 centimos, 57 pesos ngan 50 centimos naman ha kada litro han premium ngan 57 pesos naman ha kada litro han gasolina. J. Baryon, Arangkada Balita. Hinay-hinay na nga nakakabot ang Tacloban LGU ipinaagin City Health Office ang target ni nga mabakunahan itong eligible population na lugar. Nga ni sobra 2,000 lang ang mga kabataan nga na edad, hinsingko nga da 11 anyos ang malinang puson nga nabakunahan kontra COVID-19. Aritong report ni Sarah May Archaga. Tagmo sa kasimana kakulop nga adlaw Pebrero 22, mahuman magtikang ang vaccination rollout din hiya Tacloban aton mga kabataan 5 to 11 years old. Sulod usa ka semana nakabakuna na ang syudad din maabot 2,588 nga mga kabataan tikang hagin dumara nga school-based vaccination sugad man na Robinson's Place Tacloban, Tacloban City Astrodome ngan pira nga mga ospital. Igin paparayo naman liwat ni Fabregas nga usa ka semana tikang magtikang ang pediatric vaccination parahan 5 nga da 11 anyos inwaray daw may nahisumat ha irabuhatan nga mga adverse reaction following immunization. Okay naman. So far wala naman tayong na-monitor na adverse effect following immunization. Sumalapakan Fabregas, dakuan na ibubulig aton mga nanay nga kahuman bakunahin ira mga anak in igin popost sa social media sugad na laha Facebook diin damo iton mga nakakakita nga damo liwat ito naaghat nga pabakunahan liwat an ira mga anak. Yung iba, pero alam mo natutuwa tayo nakikita naman natin yung mga post sa Facebook because yung mga ating mga fiscal, mga judge, mga doctors, mga professionals pinopost nila and they are mas ano pa sabi ng isang judge kanina na mas yung bata pang nagpaparemind, Mami, bakuna na ako. Siguro para makalabas na rin. Makamall. Dako naman itong pasasalamat ni Fabregas sa mga kag-anak nga naghatag-hairan pagtapod ngan kumpiyansa nga magiging taluwas ngan matatagan ng proteksyon ng ira mga anak kontrahan makamaratay nga COVID-19. Nabaroan naman ha pagkaina nga para ton waray mga comorbidities nga mga kabataan, nakarawat naman ang syudadin mga walk-in clients kung magdadaralaan mga kag-anak in mga dokumento vaccination area sugad ang live birth ang bata ngan ID han guardian agud dayo naman nga maiproseso ang pagbabakuna. Sarah May Archaga, Arangkada Balita. Talwas lagi hapon tubtuba pagkina kontra naging kakabarak ng African Swine Fever kun ASF ang probinsya iton biliran ngan syudad naman iton Ormoc. Inindurot na iton epektibo nga mga pitad nga ginpapadulot na sabi nga mga LGU labi na pagbabantay iton mga nasulod nga karne iton baboy hakadatag sa lugar. Ariton report ni J. Baryon. Igin kakalipayan na nga ipasabot han probinsya han biliran nga staya na intalwas lagi hapon ni raha kaso han African Swine Fever kun ASF. Manggudtik ang haunom nga mga probinsyan sinirangan Visayas ang lugar lahan biliran iton hastay na nagpapabilin nga ASF free. Hadatos ang Department of Agriculture Regional Office 8 tikang haton pagbotuhan sakitan mga baboy 43% o 62 mga munisipalidad ngan syudad harayon gawasan 143 ang mga nahipating apektadohan mao nga sakitan baboy. Tungod ini
28 o por lo menos 20% han mga apektado ng mga munisipalidad ngan syudad in tumikang ha probinsya Leyte. Sinundan hinihan 12 nga mga punktuhan Islahan Samar nga may da 8.4% nga na probinsya naman han Sinirangan Samar nga may da siyam nga mga munisipalidad nga apektado nga may da 6.3%. Walohan Northern Samar nga 5 o 3.5% naman sa Southern Leyte ang mga nadarahigan han nasabi nga sakit. Igindeklara liwat han DA nga ang syudad han Ormoc ido sa gihapon nga lugar han maungdapit ang nga ESF free. Nabaruan nga may da 22 mga hog raisers ang nabayaran hintag 785,000 pesos para nga 257 naman nga mga magbababoy. Padayon nga ginahangyohan buhatan ang pagbuhat ni striktong mga pitad nga pabor naman ha mga parauma. Jay Barion, Arangkada Balita. Masunod! Sobra 100,000 pesos nga kantidad ng gintutuuhan shabu. Na-recover ha buy-bust operation na Tacloban. Bantayi ang katukiban na pagbalikan. Arangkada Balita. Hapag padayon naman na naton mga balita, waray sa dang ikabaraka itong publiko labi na dinhi Tacloban, kasumpay ito na isumat nga nagkakawara nga mga individual na syudad. Ginklaro itong Tacloban City Police Office sa kunti CPO, nga labot lang nga waray naman incident ng kidnapping nga lugar, nahibaroon pa nga nakabalik na hakadatag sa pamilya, itong una na nga ginpipinamiling nga mga mulupyo. Aritong report ni Dan Kirkes. Nagklaro ang Tacloban City Police Office pinaagihan Police Station 1 kabahin ng mga individual nga nagkakawara ha syudad ng Tacloban nga nakaghatag in pagkaalarma ha mga residente. Sumulan Station Commander han Police Station 1 han Tacloban City Police Office nga tinuod nga may dapira nga na-report ko missing han nasabi nga syudad, pero ang mga iniin nasabtan na ang rason o ang kinamumutangan han mga ini. Kung di na ako nagsasayip sir dan mga duha or tulok nga reported missing, pero ini nga aton na nawawara nga in-report haton ini may din nakapag kuha naton nga relative nga kuno nakapagtrabaho na kuno kadto nag-report naghihapon, tapos may naghihapon naton bata nga 8 years old nawara hiya didahan last week, pero natag-an gihapon nakuhan kag-anak. Pagklaro pa ni si Jongko nga diri tinuod ang nasarang impormasyon nga ang mga iniin pinanguha o ginkidnap nga nananawagan ha publiko nga maging responsable ha mga impormasyon nga iginpapagawas ilabi na ha social media may tungod nga nakakaghatag lugod inihin kaalarma o kabaraka ha kadamaan. Aton report waray negative ito din ha aton ha Tacloban, and siguro may dala siguro ito ng mga nakagagkuhan, nakagag-istorya, pero unverified. Ano yung nga waray kamatuuran ang nasabi nga impormasyon na hindi riluwat nagpapabaya ang kapulisan na syudad ang Tacloban nga magbantay nga maipabilin itong kahimyangan nga masigurado ang seguridad han nga tanan. Yes sir, amo gyapon taging kukuha na aton mga nga tanan yung mga netizens kung pwede dili lang naton himuon nga entremis kay dili niya entremis nga mga kuan, kung baga may mga information talaga mo nga tinuod or verified or something na bisan makakahatag ka mo amon gutay nga hint nga may das mga sugod dito nga mga report, mas mao pay makipagsumpayan ka mo hato na station para ma-action ito dayon naton. Dan Kirkrikyaz, Arangkada Balita. Nangaro naman in masilawig nga pasensya ang DPWH at Tacloban City District Engineering Office sa publiko labi na ha mga motorista kung nauulang man iton pera nga mga proyekto anira maging papatuman. Gindulot ng opisina nga temporary lang naman iniya nga nakatapos-tapusan an nga tanan naman lagi hapon iton makakatagamtam. Ariton report ni Sylvia Abadingo. Aminado ang Tacloban City District Engineering Office nga damo ito naabot ha era nga bagulbol iton pipera nga mga motorista nga nagki-question kabahin iton mga dalan nga maupay pa nga ni daw ingin bubuhulugod. Diri naman basta-basta iton pagbuho o pagtabas iton kakalsadahan sanglit diri daw hera ako saran nga ginbubuhulaan kalsada para hinpa nalapi kundi may na daw ininira ekipahis nga magdideterminar kung gingi kinahanglan na inihin repair ng rehab. Every year may da kami iton updating kung hain iton kinahanglan na igkuan asphalt overlay. Yan asphalt overlay may da ito dida kumbaga ang length ni mo 1 kilometer, may da ito dida portion nga pira ka block nga pwede na nga kinahanglan naton i-reblock hiya kay di man tong pwede nga
masiring la ka mo dinat bawbaw nga baga okay pa pero ilarom ngayon ruba na, crack na ilarom. May daman gud gintatawag nga Roads and Bridge Information Application kun diin kada tuig may danira updating report kun hain nga mga lugar an kinahanglan nahin repair ngan kun butangan dawhan aspalto han kalsada nga ruba an ilarom diri la nagiihan nagiging pothole na liwat. Kumbaga nagsayaw-sayaw na ito dito ha ilarom hit pag nagiagi iton mga auto. So an nahitatabo kung dito ha ilarom ruba bubutangan mo asphalt overlay dira la nagiihan aton asphalt ito di nga portion. So kinahanglan hiya i-reblock. Kung diri hiya nga tanan ruba iton bugos nga section diri naton iton hiya ubuson. Sanglit ka parte ni preventive maintenance may dala portion ngan pera ka block nga igre-reblock para gihapon pagbutang iton bawbawin asfalto iton ilarom iton semento indiri maruruba dayon nga madig-on liwat. Sylvia Abadingo, Arangkada Balita. Agod naman nga mabuligan nga maparibong paan ira mga pakabuhi, ingintaga naman ng Department of Tourism and Startup Kits ang pira nga mga Fishermen's Association habung tuyton tan-awan Leyte labi na yana nga panahon itong pandemya. At itong report ni Sara Mayar Chaga. Duro nga kalipayan itong ginabat ginahan tulong ang mga Fishermen's Association habung tuhan tan-awan Leyte, mahuman mapili hirahan Department of Tourism kun DOT nga maging benepisyaryo han ira programa nga Tourism Industry Skills Program dinan mga iniin maswerte nga nakakarawatin startup kits nga ginlalakipanin mga kitchenware sugadan karaha kaldero luwag ngan mga cooking equipment sugadan stove ngan gas nga sugad man freezer. An mga benepisyaryo hini nga programa amon tulong nga Fishermen's Association ng Tan-awan Leyte nga ginlalakipanan Bislig Aqua Living Servant Association nga may ada 30 members, Bislig Fishermen's Association nga may da 41 members, ngan Bislig Kabuynan Fishermen Association nga may da naman 39 nga mga miyembro. Inimanggod nga mga grupon para pangisda ha Bislig Tan-awan in maihan na nga naekseher di nabugos ini tungodan ira panguna nga surukan pakabuhi lugar amo an pangisda. Kilala manggod iton Bislig Tan-awan Leyte nga may da presko nga mga dakupan isda, masag pasayan ngan iba pa, salit gintutuyo kadtuan na doon mga biyahero nga napalit o napaluton mga presko nga dakop tikang hadagat. Tungod hinigin buligan hirahan Department of Tourism ipinaagin pagbuhatin mga paghagid o training, ha food preparation, di nakaupod panganihan mga hini ang kilala nga chef nga hi Mark Reynan agud mas mapara sa pangandayuhon pahira iton mga karuyag magpalutohin mga presko nga isda. Salit tungod han ira paniguro nga maorsan ira panginabuhi labi pa nga ada pa ha ilarom iton COVID-19 pandemic napili hirahan DOT nga taganin mga higamit panluto. Han pagkita-kita namon ano kung anong pwede mga buhaton damoy upod gihapon na naton Provincial Tourism Office nga nan munisipyo gyapon Tan-awan. So nakita naton nga diri la fishing ang pwede pangaonhin mga presko nga linuto nga isda ang pwede ma-offer. So nasa rin kami kay nga usala ng grupo kita-kitaon ta dinhan komunidad kung pa ang mga grupo nga willing amo ton importante una willing to engage in tourism services. So inihira they are mga community folks taga dinhi gud inihira nga barangay and nakita namo na nira enthusiasm to engage kumbaga in tourism activities related gihapon ng ira primero nga pakabuhi which is fishing. Timbos na maliwat nga nagpapasalamat ini nga mga asosasyon na DOT nga labot lahan ira pangisda nga pakabuhi madudugngan pa iton ira kita ipinaagin pagluluto-luto gamit ang mga ekipahe nga ginhatag ha irahan mao nga buhatan nga makakabulig naman ha ira panadlaw-adlaw nga gastuson. Dako gud ini nga amon oportunidad nga nakikita namon nga makakabulig hit amon pakabuhi. Labis na yan ang pandemic. May dana namon mga plano, mga kuan nga magmaupay pa, ang mga unta, amon hingyap matuman. Labis na nga iini na, nagtikang na, nataga na kayo mga equipments, plus trainings. Sana amon talaga ito
kuan nga ira mga hinabang haamon. Matagang gud din importante. Samtang labot lang naman ang mga startup kits, may da pa naman additional assistance ang DOT nga igahatag ha ira magagamit nga paghagid, han tour guiding para han experimental tour, kunti pa una no ang pag-harvest ng seeding, han mga winged oysters nga nagproproduce naman hin mga cultured pearl. Nabaroan manggod nga labot lang pangisda, ang Bisilig Fishermen's Association ngan Kabuinan Fishermen Association inusalahang mga surok kan ira pakabuhi gihapon amo ang pagkukultivate hin mga winged oyster. Sarah May Archaga, Arangkada Balita. Arangkada Police Report. Arangkada Police Report. Utro nga nadugangan ang kalampusan itong kapulisan kontra ang iligal nga droga kataliwan nga makarecover in sobra 100,000 pesos ng kantidad ng tutuuhan shabu ngan 11 naman kasasya hini hamagkabulag nga buy bust operation at Tacloban. Aritong report ni Dan Kirkes. Ginbababa na nga nagkakantidad din 110,000 pesos ang mga na-recover nga gintutuuhan sa buhag ginhimong anti-illegal drugs operations. Han elemento han Tacloban City Police Office Police Station 1 nga na koordinasyon na PDEA Regional Office 8 didto ha Barangay 84 Rainbow Village San Josean Ciudad ng Tacloban. Ang suspect ang gikilala kan Nino Mortega, 41 anyos usa nga high-valued individual nga residente na sabing lugar. Haginhimong operasyon inapalita suspect ano sa nga heat seal transparent plastic sachet nga nagkakantidad din 5,000 pesos nga nakumpiska karaya posisyon ano pat pakabugos nga heat seal transparent plastic sachet nga may dasulod ginaaligar shabu ngan 5,000 pesos nga gingamit ko mo budol money. Ang naresto ng gindarang ato Police Station 1 ng Tacloban City Police Office para dokumentasyon ngan saktong disposisyon. Samtang haginhimo nga kaparehas nga operasyon han Station Drug Enforcement Unit han Police Station 2 ang Tacloban City Police Office nga na koordinasyon na PDEA 8 in na aresto ang 28 anyos nga suspect na ginakilala kan Joshua La Rosa didto ha Marlica Highway han City Home Subdivision Barangay 71 Naganaga, Tacloban City. Haginhimong operasyon inapalita suspect ano sa nga heat seal transparent plastic sachet nga may dasulod hingin tutuuhan sa buo nga nagkakantidad din 500 pesos nga na-recover naman haya posisyon ano sa nga kaha hin sigarilyo nga may dasulod nga napulo kabugos nga sachet hingin tutuuhan sa buo nga ano sa nga 500 peso bill ang gingamit ko mo by bust money. Ang mga na-recover ang ginaaligre sa buo hingin babanabana nga 3 gramos ang kabugaton nga nagkakantidad din 15,000 pesos nga nan suspect inaadayan ang kustodiya han Police Station 2 han Tacloban City Police Office para dokumentasyon ngan sakto nga disposisyon. Dan Kirkes, Arangkada Balita. Arangkada Weather Update. Arangkada Weather Update. Samtang adin naman ito ang kahimtangan naton panahon ipinagin 24-hour public weather forecast tikang hapagasa. Magkakamay-adayin urog nga madampog nga kalangitan nga may na mga patsara nga pag-uran nga pagdalugdog nga tikilatan Eastern Visayas, Bicol Region, Mimaropa, Caraga, Davao Region, Aklan, Capiz, Quezon, and Aurora. Inin mahitugod itong epekto ng shear line ng sugat man ng trough and low pressure area. Mahitugod lagi hapon itong shear line ng localized thunderstorms and magkakamiyada naman inusay nga madampog nga kalangitan nga may da puro-puro nga mga pag-uran o pagdalugdog nga tikilat itong Metro Manila nga iba pa nga dapitan nasod. Samtang ang Cagayan Valley naman in magkakamiyadan urog nga madampog nga kalangitan nga may dahitaas nga chance ng mga pag-uran nga durot itong northeast monsoon. Daralagi hapon itong amihan in magkakamiyada lawatin usay nga madampog nga kalangitan nga may da puro-puro nga mahining nga mga pag-uran ani Ilocos Region, Cordillera Administrative Region. Ato naman provincial forecast papareho magkakamiyadan usahay nga madampog nga kalangitan nga may dahitaas nga chance and puro-puro nga mga pag-uran ang probinsya itong Leyte, Southern Leyte, Eastern Samar, Samar ngan Biliran. Hapag kiyanan nagmumulay itong pangkabugusan nga temperatura tikang 24 nga 31 degrees centigrado. Dini naman na siya ng Tacloban parayan kita nga magkakamiyadan urog nga madampog nga kalangitan nga may daytaas nga chance and mga pag-uran. Ibabanabanan pag-asa nga magpapabilin ini nga kahimtang itong panahon tubtub nga dahil itong buwas nga adlaw. Pero pagtamak naman itong Biyernes, Sabado nga Domingo in magmamaupay na itong dalaga ng aton panahon nga magkakamiyadan na lang usay nga madampog nga kalangitan nga may dalagote nga posibilidad hin puro-puro nga mga pag-uran. Hapag yan na nagmumulay naton temperatura ha magkutay nga 24 nga 29 degrees centigrado. Ganama to naging kabugusan na naton mga notisya yan ng oras para naman itong kadugangan ng may impormasyon ng mga balita. Bisitahan niton Facebook pages sa FMR ng PRTV Tacloban o di man ngani i-download na naton FMR app pinagi itong Google Play Store para mga Android users. Download na kamo para maging updated na naton mga balita.
Nga nangara naman itong bugos sa para sa PRTV News Team. Ako naman ni Noel Yogoy. Dan mga salamat ng mga pingatak na haiyong atanan. Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan. Siksik sa katotohanan. Balanse at walang kinikilingan. Hatid sa inyo ng mga mapagkakatiwalaang broadcaster.